Kamusta mga kabayan boxing junkies? Pakinggan natin ang pinakabagong ingay mula sa American boxing media. Puro bigating boses ang nagbigay ng kani-kanilang hatol kay Mario Barrios at Manny Pacman Pacquiao. Una sa lahat, bumigwas si Keith One-Time Thurman sa isang fresh episode ng Fighting Words podcast kagabi. Ang dating WBA champ na minsang biktima ng suntok ni Manny ay diretso sa punto, youth reach at bodywork daw ang tatlong barahan ni Barrios. Para sa akin, mas malaki ang chance ni Mario. He is taller, fresher, mas bata ng 16 na taon at nakita ko noong kami ang naglaban kung gaano kasakit ang suntok niya sa katawan. Pakiramdam ko mauubusan si Manny ng gas pagdating ng kalahati ng laban. Sabi ni Thurman habang inaalala ang split decision loss niya noong 2019. Diin niyang sa edad na 46 natural lang na humina na ang recovery ng Pinoy icon. Hindi nagtagal, pumalag si Roy Jones Jr. sa Sports Illustrated boxing desk. Kabaligtaran ang pananaw niya. Kung matiyaga si Manny sa unang 6 na round, umiwas sa trade at gumamit ng in and out angles, kayang-kaya pa rin niyang lampasan si Barrios. Dinugtungan pa niya na power ang huling nawawala sa isang fighter, nasa kaniya pa ang explosiveness basta makatama siya ng malinis pagdating ng round 7. Sumabay rin kahapon si Gary Russell Jr., 3-time world champion na kasali sa undercard sa isang Ring Magazine Quick Take. Marin niyang sinabi, hindi ko mamaliitin si Pacquiao. Paulit-ulit na niyang binago ang odds kapag minamaliit siya ng tao. Sa kabilang banda, nagbigay ng neutral opinion si Chris Algieri, dating WBO champion at kasalukuyang analyst, sa boxing scene live chat. Paliwanag niya, kapag nakuha ni Manny ang skip step left straight at naiangat ang tempo pagkatapos ng round 6, maaaring ma-freeze si Barrios. Pero kung pumilit siya ng bakbakan agad, mapapalubha ang sitwasyon dahil sa laki at kabataan ng kalaban. Ayon naman kay Coach Freddie Roach, nasa 90% fight shape na kami. Timing at pahinga na lang. Dagdag ni strength guru Justin Fortune, tuloy-tuloy ang nightly cryotherapy at hyperbaric chamber sessions para mapabilis ang recovery. Sa Vegas side naman, tiniyak ng head trainer ni Barrios na si Bob Santos na walang scorecards ang target nila at puro bad intentions ang ginagawang spar. Samantala, hindi gumalaw ang betting line matapos ang magkasalungat na pahayag ng mga eksperto. Manatiling paborito si Barrios sa roughly 3-4 odds, habang si Pacman ay nasa less than 3-10 upset chance. 50-50 ang boxing universe sa dalawang malakas na argumento. Ang pragmatism ni Thurman na naniniwalang dadalhin ng size at kabataan ni Barrios ang panalo at ang romantic optimism ni Jones, Russell at Algieri na kumbinsidong may natitira pang old school magic sa kaliwa ng 8 division na alamat. 2 linggo na lang bago tumunog ang opening bell. Sino ang tunay na maririnig pagpatak ng final bell? Ang tibok ng batang Texan or ang walang kamatayan na rhythm ni Pacman?